Hi guys! Kamusta naman yung mga bagong taon niyo? So, how do you normally process your January 1? Ako before when I was young, like mga teenager ko, ang ginagawa ko sinusulat ko siya sa papel. Susulat ko yung papel lahat ng mga goals ko, lahat ng mga dreams ko, lahat ng mga gusto kong gawin. And then kapag 12 ano na, midnight na and pumalo na yung January 1, sinusunog ko siya. Pero na-realize ko, tinigil ko rin naman yon. Siguro ginagawa ko yun for like straight 5 years or 6 years ata. Tinigil ko rin siya kasi since sinusunog ko nga siya, wala na akong something to track. Hindi ko na makita ko yung progress ko, naging successful ba yun? Yung mga sinulat ko, di ko na nga maalala exactly yung mga sinulat ko dun. So, tinigil ko rin siya. Ang ginawa ko naman this time is sinusulat ko na sa Google Docs. So, nag-Google Docs na ako. And then mas na-a-appreciate ko siya kasi every time na say for example babasahin ko yung mga sinulat ko last year, and then ilalagyan ko ng check mark yung mga answered prayer, mga answered faith goals ko, kung nagawa ko ba siya, and ano yung mga hindi ko nagawa. And karamihan dun sa mga faith goals ko or mga karamihan dun sa mga pinagalagay ko, yung sulat ko ng mga goals ko is hindi naman nangyayari. Kasi hindi ko naman pala siya kailangan, hindi ko naman na pala siya gusto. Iba na pala yung goals ko, yung dreams ko nagbago. Which is for me okey lang naman. Kasi at least meron ako dun 20% na na-check, 'di ba? And ang pinakamahalaga naman dito is siyempre yung direksyon. Yung direksyon na ina-align mo siya dun sa plano ni Lord for you. Kaya siya tinatawag na hindi ko siya tinatawag na New Year's resolution. Ang tawag natin diyan is faith goals. Kasi ina-align mo yung mga goals mo for the year dun sa kung ano yung plano sa'yo ni Lord. Kasi puwedeng may goals ka, puwedeng may plano ka, pero hindi naman pala yan yung plan sa'yo ni Lord, 'di ba? That's why mas mahalaga na align siya dun sa plans ni Lord kasi at least yun alam mo na perfect, mangyayari, walang limitation, abundant. Kahit gaano kalaking goals pa yan, kahit beyond sa imagination mo, alam mo na kayang-kaya yun kasi si Lord yun, eh. Kung ikaw siguro limited lang, parang, "Okey na ako sa ganito kasi ganito lang yung kaya ko." Pero 'pag inalign mo siya dun sa goals mo, inalign mo siya dun sa plans ni Lord sa'yo, alam mong, "Ay, bongga 'to for sure kasi si Lord yun, eh." 'Di ba? So, hindi mo lilimitahan yung mga goals mo based dun sa capacity mo, ibe-base mo siya dun sa capacity and kakayahan ni Lord for you. So, paano mo siya ililista? Normally, ako ang ginagawa ko, eh, sinisimulan ko muna sa 12 kasi maglilista ka muna ng mga at least 12 na bagay na pinagpapasalamat mo last 2025. Kasi ako naniniwala ako na if you have a grateful heart and you're honestly thankful for all the things na naibigay sa'yo ni Lord, as long as na meron kang grateful heart, eh, si Lord hindi ka niya dadamutan. Kasi parang ano lang yan guys, kunwari may anak ka, ta's yung anak mo nakita mo parang dun sa gift mo, ang saya-saya niya, parang, "Oh, thank you daddy, thank you mommy, sobrang gusto ko 'to, sobrang happy ko dito sa binigay mo." 'Di ba parang ang sarap bigyan ng gano'ng anak? Or kahit 'di mo nga anak, eh, anyone. Like 'pag ako outreach program ako, nakikita ko yung mga bata na sobrang yung mga mata nila nagniningning, sobrang happy nila. Eh, ang binigay ko lang naman, mga school supplies, bags. Pero alam mo sobrang saya nila, ang sarap bigyan. Same din si Lord kapag nakikita ka nilang grateful ka dun sa mga binibigay niya sa'yo. Instead of puro reklamo, "Bakit yung kapitbahay ko meron na siyang ganitong cellphone, naka-iPhone 17 na siya, ako wala pa." Eh, naka-iPhone 16 ka naman. O kaya nagkaroon ka ng increase tapos tinitingnan mo yung boss mo, "Ikaw nga sumasahod ka ng ganito, nagko-komisyon ka ng ganyan dahil sa production namin." Instead of looking at your own commissions na na-receive mo that last year. So, dahil puro complain ka ng complain, parang nakakatamad ka na bigyan, 'di ba, parang gano'n. So, you have to start your January by being grateful, thankful, para makita ni Lord na talagang, "Uy, ang sarap bigyan nito ni lady kasi sobrang grateful niya sa mga binibigay ko." And then once you're done listing all the things that you're thankful for, mapa-health man 'yan, sa bahay, yung mga new investments mo, or kahit na alam mo yun nakasama mo yung family mo for like another year is something that you should be thankful ano, for, eh, or thankful about. So lahat ng yun pagpasalamat mo yun kasi matutuwa si Lord dun. And then once you're done listing those, tsaka mo na ilista yung mga faith goals mo. You start it with 12 faith goals again. When you write down your faith goals, it has to be very specific, it has to be time-bound and measurable. You have to be very specific with your goals. Kasi 'di ba nga sabi dun sa Bible, "Ask then you receive." So you have to ask. It's like asking your father, "Dad, I wanted to be successful." Siyempre sasagot tatay mo, "Okay, you will become successful, definitely, and my support for you is here." But it has to be specific.
That I wanted to become successful in the industry of baking kasi my passion talaga is to cook and bake. To do pastry, I wanted to have my own coffee shop, or I wanted to supply commissary because I wanted to resign from my job so I will be able to generate my own income. And I wanted to earn 10 million by the end of 2026. I'm seeing myself by December 2026 as a successful entrepreneur, most specifically in the industry of baking. Gano'n ka-specific, kailangan may amount, may oras, kailan yung date, anong specific na business 'yan or industry, gano'n. Hindi mo puwedeng isulat lang, "Successful ako." God wants you to become very, very specific with your faith goals. And then magugulat ka na lang, without even looking consistently yung sinulat mo dun sa Google Docs mo ng mga faith goals mo. 'Pag binalikan mo yan next year, magugulat ka na lang, "Hala, hiningi ko pala kay Lord yan, gusto ko pala yun." Ta's magugulat ka na, "Hala, ang layo na pala na narating ko. Dati ang gusto ko lang is 10 million pero grabe meron na ako ngayong how much, 30 million, 50 million kasi yung plans pala ni Lord better sa plans ko." So, ayun lang guys, I hope na nakatulong. Ito shine-share ko sa inyo on how I start my year. And I hope kapag ginagawa niyo yun, talagang focus ka dun, mag-isa ka, you have your alone time, you write it down, or if you're not comfortable using the laptop or Google Docs, you can use it. You can use your phone sa notes, or you can write it down sa papel, whatever na you feel like comfortable ka gawin yun. Basta ang mahalaga is you're putting it recorded, trackable, and pwede mong balikan. Another thing that I wanted to warn you about is the marketing strategies na nakikita ko ngayon online kasi sunod-sunod nakikita ko ngayon dito sa TikTok, sa Facebook. Bumubuhos yung mga marketing ads about sa pampaswerte sa 2026, wear this para yumaman ka, even yung mga plants, fortune plants, yung mga amulets na pang-activate ng swerte this year. Guys, ako, I have nothing against mga amulets or mga lucky bracelets or necklace or ring pa yan, whatever. Pero guys, kung buong alignment ng goals mo, decision mo, tapang sa buhay, nakabisa lang dun sa suot mo, at hindi na kay Lord, dun ka dapat mag-isip. Walang masama dun sa mga negosyo nila. Wala ring masama sa symbolism. Pero mag-ingat ka. Kasi sometimes dahan-dahan na nare-rewire yung mindset mo, yung utak mo, na parang yung future mo nakaasa dun sa binili mo. Hindi dun sa values mo, hindi sa disiplina mo, and hindi rin dun sa pananampalataya mo kay Lord. And yung mga ganitong marketing strategy, nagwo-work 'to during bagong taon normally kasi yung mga tao takot sila na maulit yung failures nila this 2026. Natatakot sila na ma-miss nila yung blessings or yung swerte. Natatakot sila na baka kulang pa yung ginagawa nila. Ito guys, lagi niyong tandaan, kulang talaga lagi yung ginagawa natin. Hindi talaga tayo laging sapat. Yung kakayahan natin, yung capacity natin laging limited kasi tao lang tayo. That is why ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng mga iba't ibang mga tulay, tools, or nabibili na whatever para ma-supply yung kakulangan natin na yun. Pero ang totoo niyan guys, kulang lang tayo sa faith. Yan, 'di ba sinasabi ko nga, faith. Faith niyo kay Lord na siya, kahit sobrang kulang ako, as long as I have Him, He will supply. Suot mo man yung bracelet mo o hindi. Pero kung yung bracelet na yun nakakatulong sa'yo, everytime nakikita mo siya na, "Ay, si Lord may promise sa'kin. He promised me that He will make me abundant." So kung yung bracelet na yun is nagsi-symbolize na laging naaalala mo siya, yung mga promises niya sa'yo everytime nakikita mo, there's nothing wrong wearing it. Pero kapag parang ang nangyayari sa'yo 'pag sinuot mo yung bracelet na yun parang bigla kang nagkakaroon ng superpower na, "Sweswertehin ako ngayong 2026 kasi suot ko 'tong bracelet na 'to." 'Di ba? Iba yun. So, again, I have nothing against it. Marketing strategy nila yun. So, kung gusto mo bumigay sa marketing strategy nila, walang problema dun. Mas worry ako dun sa mindset mo, sa mentality mo, on how you perceive blessings, faith goals, and abundance sa life mo. So, ayun lang guys. Happy New Year everyone, and I am praying for prosperity and abundance sa life nyo this 2026.